Hello class! Welcome back to our channel. So, sa nakaraan nating video, we have already discussed the three forces sa internal ng ating mga materials. Yun yung tension or compression, sliding or shearing, and bending. So ngayon, nandito naman tayo sa topic na torsion. So before we start, mapakita lang ako sa inyo ng materials kung saan makikita natin yung torsion. So, nakikita nyo ba class? Here are the transmission shaft, input shaft, line shaft, machine shaft, spindle shaft, crankshaft, counter shaft, output shaft. So pinakita ko sa inyo itong mga shaft kasi dito kalimitang nangyayari yung torsion na tinatawag. So first of all, ano nga ba yung torsion? Okay class? Torsion refers to the twisting of a structural member. Repeat mula natin, class. For the sake of our discussion, sinulat ko na yung mga yung mga sulat para hindi na tayo matagalan pa. So, torsion refers to the twisting of a structural member that is loaded by couples, torque that produce rotation about members, longitudinal axis. So, pag sinabi kasi natin guys na torsion, shaft talaga yung common na subjected to torsion as I pinakita ko kanina. So, ano nga ba yung torsion? It is the effect of moment that tend to twist the material. So, yung twisting effect na yon ay tinatawag nating torsion. So, to clarify that twisting effect, so yung twisting effect na yon ay tinatawag nating torque. Diba sa ano? Wait lang class. Torque. Pag sinabi natin torque class is a moment that tends to twist a member about a longitudinal axis. So, maraming nalilito class. Okay, dito. Sa bending moment, tapos sa torsional moment. So, I will be, drawing ko lang yung pinagkaiba ng bending moment at ng torsional moment. Okay? Pag sinabi natin bending moment, mag-drawing tayo ng materials. Like, this is fixed support and a beam. Pag nagkaroon tayo ng force, like this, magkakaroon tayo ng bending moment. So, huwag kayo dyan class malilito. Dito. Ayan. Pag sinabi naman natin torsion, like, magkukopya tayo dito sa mga shafts. Okay? Ayan. May shafts tayo. Tapos may mga ganito sila. Parang, nagkakaroon tayo ng torsion. Umiikot yung mga shafts na yan. Ito yung bending moment, tapos torsional moment. Another example is, drawing tayo ng beam. Pasensya nyo na yung beam. Siya class. Okay. Pag nagkaroon tayo dito ng force, di ba? Sa gitna nito, possible na magkaroon tayo ng bending moment. Diba? Bending moment. Pag sa gitna tayo nagkaroon ng external force. Pero, ayan, halimbawa, sa side tayo nagkaroon ng force. Sa side, wala sa center. Yung external force na tatama dito sa material, possible na mag-twist yung material natin. Possible na mag-twist yan. So, doon na papasok yung torsion. Okay? Sa video ito, magpo-focus tayo sa circular shaft or sa mga circle. Okay. Magpo-focus tayo class sa circle. Bakit tayo magpo-focus sa circular shaft? Sa mga circular shaft? Kasi mas madali mag-analyze sa circular shaft. Okay. I will give you an example.
So, mas simple kasi, tapos mas madali analyze ang circular shock. So, ayan. Pakita ko sa inyo, class, kung bakit mas simple pag circular shock. Okay, class. Ayan. As we see on the figure, pag circular shock kasi siya, pag nagkaroon ng torsion or twisting moment, yan, yung mga ano natin, yung parang box na yan, or yung mga lines rather, magkakaroon sila ng helix structure. Yan, magiging helix lang yung mga lines nila. Pero, yung area dito, yung cross-sectional area dito is still a circle. Tandaan nyo yung class. Magiging helix lang siya or yung parang DNA. Ayan, di ba? Pag na-twist natin yung circle, parang naging DNA lang siya. Pero, circle pa rin siya. However, on the other hand, imagine nyo na lang to guys na square siya. Yan. Ang cross-sectional area niya ay square. Diba, class? So, yan. Okay? Pag nagkaroon tayo dito ng bending, torsion moment, pag nagkaroon tayo dito ng torsion, so, magiging gato na yung cross-sectional area niya, magkakaroon ng warp na tinatawag. Magiging warp na siya. So, hindi na siya parang pantay or mahirap na siyang i-analyze. So, to represent torque in 2D, here is the image that I will present to you in 2D. Okay, class. Ayan, in 2D. So, dito na papasok yung right-hand rule. Right-hand rule. Right-hand rule. So, pag 2D kasi guys yung, yung figure, hindi natin malalaman kung paano nga ba yung ikot ng torsion sa isang material. So, pag nakakita tayo ng 2D drawing, makikita natin yung double arrowhead na line. Okay? Halimbawa, so tuturuan ko kayo gumamit ng right hand rule. So halimbawa, ito yung right hand ko. So halimbawa, dito nakaturo yung double-headed arrow natin, yung torsion na mangyayari sa isang material is pag ganito siya, yung ikot niya. Pag ganito. Okay? And then naman, pag dito naman nakaturo, okay, pag ganito, class. Now, dito nakaturo. So, yung double-headed arrow natin, pag ito naman yung ikot ng torsion natin. Torsional force. Okay? Okay. Yun yung pag ganito yung ikot ng torque. So, makita natin sa 2D figure natin na pag nandito yung double-headed arrow niya, di ba nandito? Pag ganito yung torque, yung movement ng torque. However, halimbawa, nandito naman yung double-headed arrow niya, pag ganito naman yung movement ng torque. So, ayan, magagamit natin itong right-hand rule natin sa pagsagot ng activity natin mamaya. So, general assumptions lang ng circular shafts since magpo-focus lang muna tayo sa circular shafts kasi sila yung madaling i-analyze. Okay. Our general assumptions. So, circular sections remain circular. As I stated kanina, pag nagsusol tayo ng circular shafts, unlike sa ibang shape ng shafts, mas madali i-analyze ito kasi hindi magbabago yung cross-sectional area ng specific shafts na yon. Okay? Number 2, our general assumption number 2, plane sections remain plane and do not warp. Yun na nga, parehas lang ito ng number 1. Wherein, hindi magkakaroon ng warp or yung pinakita ito, like this image. So, hindi magbabago yung cross-sectional area ng circular shafts. So, radial lines remain straight. So ano nga ba yung radial lines? So, mahalaga ito mamaya sa pag-analyze natin ng formula. Kasi yung radial lines, like for example, here,
the circle, from the center of that circular shaft, papunta rito sa may perimeter niya ng circle. From the center to the perimeter, that is our radial lines. So alam nyo naman yung salitang radius, di ba? So this is simply the radius. So number 4, torque is applied perpendicular to the axis of shaft. So yung torque daw is applied perpendicular to the axis of shaft. Ayan, pag ganito. Perpendicular shaft. And then number 5, stresses are within the proportional limit. Pag sinabi natin stresses or within the proportional limit, so kinukuha natin yung parang maximum stress na kaya ng isang material. Kasi nga, mahalaga to sa engineering. Siyempre, kailangan nating malaman yung proportional limit ng isang material kasi nga, para maiwasan natin yung pagkakaroon ng parang strain or pagkasira ng materials. Ayan. Dumako naman tayo sa formula. Okay. Pakita ko lang sa inyo itong picture. Formula naman tayo. Okay, this one. Formula. Okay. I will be discussing naman ng angle of twist. So pag sinabi nating angle of twist, di ba nagkaroon ng torsional moment here? So yung lines dito or yung parang fibers, parang magkakaroon sila ng movement. So let's say mag-lines tayo dito. Yung original lines niya, parang halimbawa, may shaft tayo dito, shaft. Tapos may line tayo dito. So nagkaroon ng torsional moment. So yung fiber na yon o yung lines na yon, para nagkaroon ng torsional moment, possible siyang gumalaw ng ganyan. And mag-create siya ng angle. So yung angle na yun ay tinatawag nating angle of twist. Okay? Kung yung ano naman, dito naman, huwag kayo malilito class ha, dalawa kasi yung angle na mabubuo pag nagkaroon tayo ng torsion or ng movement or pag gumalaw yung torque. Okay? Or nagkaroon ng torque sa isang material, rather. So magkakaroon tayo ng angle of twist. Dito yung angle of twist, dito yung cross-sectional area, and then this is the radius. Pag nag-twist yung isang material, tapos gumalaw yung fiber niya, ayan, magkakaroon tayo ng angle. Ito yung tinatawag natin angle of twist. So, para mas malinaw, or to clarify, ano nga bang angle of twist, ito yung formula niya. Okay? Mabuksan na tayo ng tape. Yes. Okay. Angle of twist. Here is the angle of twist. Ito natin lagay. Angle of twist. Here is the angle of twist. The formula in finding angle of twist is this, okay? Theta is equal to TL over JG. So, to further elaborate, the theta symbolizes the angle of twist in radian. So hanapin natin yung angle of twist. Yung theta doon is yung angle of twist itself. So, it is, ang unit doon is naka-radian siya, guys. So, kung degree ang pinapahanap sa inyo ng mga professor ninyo, pwede nyo naman siyang i-times sa 180 over 5. Yung T naman dyan is yung kanina pa natin din-discuss na torque. Okay? So, yung unit ng torque is Newton meter or pound per foot. So, ang gagamitin natin class mamaya sa discussion natin or kalimitang ginagamit para makuha yung torque is Newton millimeter. So, bihira lang tayo gagamit ng Newton meter and pound foot. So, i-convert natin to para maging Newton millimeter. Gets? So, nakakasabay pa. So, okay. Length. Length naman is yung haba ng ating material. Kung saan nangyayari itong torsional force natin. This is the length. Okay. And J. So, itong J is bago sa atin.
So, ano lang to, similar lang to sa may inertia. So, sa pinag-aralan natin sa statics. So, inertia ng cross-sectional area. So, Ix plus Iy. So, itong G na to is tinatawag nating polar moment of inertia. So, paano nga ba ito na-derive? So, di ba, ang magpo-focus tayo sa circular shafts. So, yung formula ng J natin, or, yeah, is ganito. Di ba? Sa circle natin, di ba matatandaan natin, sa circle natin, gagamit tayo ng radius. So, huwag na muna tayo gumamit ng diameter. So, yan. Pi of to the raised to the, pi r raised to the 4 over 4. Yan yung formula ng inertia ng circle. Yung Ix. So, sa Iy din, since pantay lang sila, same lang sila, yung Iy natin is pi r raised to 4 over 4, similar lang sila. So, yung G na to, pag kinumbay natin itong dalawa, yun na yung mabubuo natin. So, magkakaroon tayo ng 2 pi r raised to 4 over 4. So, tapos, makakancel natin si 2, at yung 4 magiging 2 na lang. So, yung value ng G natin is pi r raised to 4 over 2. So, ang unit natin na gagamitin natin sa polar moment of inertia is to meter raised to 4 and inches raised to 4. So, I discussed nga kanina, gagamit tayo ng millimeter. We always use millimeter. Millimeter raised to 4 in using this polar moment of inertia. Then lastly, itong G, shear modulus or modulus of rigidity. So familiar tayo, hindi rin tayo familiar dyan. So para lang yan, modulus of elasticity sa ibang material. Pero dito, tinatawag na shear modulus of rigidity. So ang unit natin dito is PA and PSI. So ang gagamitin natin sa discussion natin is yung MPa. So ko-convert na lang natin yung dalawa na yan, guys. Okay. Ito pa, guys. Discuss ko lang. So, kung nalilito kayo, diba? Nalilito kayo. Sa normal force, yung una nating lesson, ayan. Normal stress or actual stress ang meron na stress doon sa normal force. Diba ganito yon? This is the compressive stress. Dito naman yung tensional stress. So, actual deformation yung mangyayari doon sa normal force natin. So, sa shear naman natin is sa internal resultant bending ng shear stress. Ayan. Bawa ito. Diba? Ayan. Yung mga rivets dito. So, paano galaw ito? Ayan. Parang mapuputol yung rivets niya. Possible na maputol. Yun yung tinatawag natin shear. While the bending stress naman, as I na-discuss ko na kanina, ulitin lang natin. Simply supported beam tayo. Hindi. Fixed supported beam, rather. Ayan. Possible siya magkaroon ng bending stress. O magkakaroon ng deformation here. Let's say, deformation on segment B. Okay? And then, torsion. Sa torsion kasi class, ang gagamitin natin is torsional stress. Para hindi tayo malito sa iba't ibang types ng stress. So, na-discuss na natin iba't ibang types ng stress. So, discuss ko lang class yung torsional stress at yung formula dito. So, mahalaga ito class. Lipat lang natin ito. Okay. Here. Okay.
Here is the image of torsional stress. Ito yung tawag. I-imagine nyo na ba, class? Takpan na natin ito, class. Okay, takpan na natin ito, class. Same lang sa discuss natin. So, shear stress. So, paghanap naman natin ng shear stress, so ito yung formula niya. Or sa torsional shear stress. Baka kasi guys, malito kayo. Yung iba kasi textbook, ginagamit nila is shear stress. Pero, meron na tayong shear stress eh. So, specify na lang natin siya into torsional shear stress. Ayan ang pinatawag. Shear stress varies linearly with the radial distance P from the axis of the shaft. Hindi pala ito P guys. Ano to? Nalimutan ko na. So, radius. So, shear stress. Pag sinabi natin shear stress, or specify na natin siya into torsional shear stress para hindi tayo malito sa ibang type ng stress. So, shear stress varies linearly with the radial distance rho. Yung letter P dito is, parang P, base dyan is rho, from the axis of the shaft. So, tau, ito namang symbol na ito is tau. So, yung iba, ganito ang pansulat ng tau. So, tayo, ganito. Ayan. Tau is equal to T times rho over J. Okay? Ano nga ba ito di-discuss natin? So, ito naman tau is yung torsional shear stress na makukuha natin sa isang material. Is equal to T, wherein ito yung torque natin. Ito namang parang P is the rho, which is the radius from the circle. Ito yung rho. Image pala tayo, class. Ito yung rho. Diba? Ito yung tau. Yung mga lines na blue na yan. So, sila yung sinusukat natin o yung torsional shear stress. And then, yung J naman natin, didiscuss natin kanina, which is the polar moment of inertia. Ayan. So, kung kukunin naman natin yung stress, stress in maximum, so, or stress is maximum when rho is reduced. Siguro kasi guys, possible na hindi siya, di ba ito yung center, possible na hindi siya hanggang perimeter ng circle, or sa edge, or sa side, or whatsoever. So, papalitan lang natin sa formula yung rho ng R para sagad siya, and then nakuha natin yung torsional stress, shear stress maximum o max, o kaya maximum torsional shear stress na tinatawag natin. Papalitan lang natin yung rho natin ng R. Gets? Okay. Ito pa, another, representation. Halimbawa, ito yung torsion natin. So, iikot dyan. Di ba magkakaroon tayo ng distance from here to here? So, yung arrow na, yan, yung area nito na makikreate, or yung arrow, di ba makikita mo dyan may arrow? Ayan. That is the, yung maximum stress natin na tinatawag. So, makukompute natin to sa formula ito. Tau is equal to T R over J. So, yung units nito is Pascal or MPa or either PSI in English system unit natin. So, additional lang, last na to na formula before we proceed to answer the three question from our activity is this. So, magagamit natin to sa question number 3 to be specific. Okay? Solid shaft, tapos hollow shaft. So, class, kung mabilis yung discussion ko, you can pause my video.
solid shock. Solid shock, ito yung formula niya. Yung yung tau max natin is equal to 16 times t, which is the torsion, over pi d, which is the diameter q. So, sa hollow shock naman natin, ginagamit natin siya kasi nga, minsan, yung stress na nararamdaman ng material or ng fiber ng material here is hindi na ma-maximize, wherein walang stress doon sa gitna ng material. So, nagkakaroon tayo ng parang hollow dyan. So, sinusolve lang natin siya in a hollow shock manner. Yan. Parang yung hollow shock lang ang sinusolve natin dyan. So, ang formula nun is 16 times torque times d, or the diameter, over pi times diameter, outside diameter raised to 4. Ito yung outside diameter class. Is the big letter D. Diameter, and then the D, small letter D, is the inner diameter. Baka kayo malito class. Susulat na natin dito for formality, for the sake of our discussion. Yung circle natin, ayan, ito yung big D, which is the outer diameter. Ito naman yung small d, which is the inner diameter. So, natakal na rin naman po sa iba nating videos, especially pag ang cross-sectional natin, area natin is circle. Okay class, mag-solve naman tayo ng mga problems using the torsion. So, for our activity number 1, knowing that each of the shafts AB, BC, and CD consists of a solid circular rod. So, gagamit tayo ngayon ng solid circular rod. So, determine A, the shaft in which the maximum shearing stress occurs, and B, the magnitude of that stress. So, sa video ito, i-introduce ko sa inyo yung magagawa tayo ng moment diagram na tinatawag. So, kanina nagturo ako ng right hand rule kung paano natin gamitin. So, gagamitin natin yun sa example number 2. Tapos, yun. Ito naman, gagamit tayo, instead of right hand rule, gagamit naman tayo ng moment diagram. So, similar lang sila. Pero magagawa tayo ng diagram. So, ginagamit na rin ito ng right hand rule. Pero, medyo nalilito pa rin ako eh. So, maraming nalilito sa right hand rule, okay? So, didiscuss ko na lang siya mamaya sa number 2. Okay, right hand rule. So, ito yung parang, ayan, zero natin. So, mag-a-assume tayo na counterclockwise natin is positive. I mean, sa una lang to, class. I mean, magsiset tayo ng standard sa unang rod. Ayan, rod, okay? Gagamit tayo ng blue pen. So, yan. Meron daw tayong 48 Newton meter na stress dito sa unang rod. So, wait lang, class. Ang hinahanap natin is the shaft in which the maximum shearing stress occurs. Tapos B, the magnitude of that stress. So, mahanap natin yon using the formula kanina. Pero, kailangan mo natin hanapin yung shear stress nila using this moment diagram. Okay? 48 Newton meter. Since clockwise siya, so, i-assume natin na pag clockwise is positive. So, tataas siya, 48. 48. Okay, 48. 48 siya. Plus. And then, wait lang class. Balay natin. I-assume pala natin class na pag clockwise is negative. Negative siya class ha. Negative. So, bababa tayo dito ng 48. Negative 48. Assume that counterclockwise is positive. Okay. Since wala siyang dito, parang torsional moment, ayan, straight lang yung line natin. And then, nagkaroon tayo ng counterclockwise, which is positive. So, aangat tayo ng 144.
So, magiging 56. Magiging 56 yung personal stress natin. Yung stress natin. Right? So, since wala siyang external effect or external force, ito lang line natin. So, ito pala class, ang value nito is 96. So, for the sake of discussion class, gagamitin ko na yung code ko para mas mapadali yung discussion natin. And then, nagkaroon tayo ng counterclockwise effect here. So, tataas ulit tayo ng 60. So, magkakaroon tayo ng 156 here. Ayan, 156 here. So, gagamitin natin sila mamaya pag-solve ng rod AB, BC, and CD. Hanap natin yung torsion, torsion moment. Wait lang, first. I forgot. Okay. Wait lang. Torsional shear stress, rather. Pagkuha ng torsional shear stress. So, ilagay natin yung formula natin dito. Para di tayo makita. Ayan. So, para mahanap natin yung maximum torsional shear stress sa rod AB, ayan, ito yung solve natin. So, ayan. Tau max AB is equal to T times R over J. So, ito na. Idikit na lang natin for the sake of discussion para mas mapadali. So, I will be discussing na lang. I-discuss ko na lang, class. For A, class. Makinig. Okay. Tau max or the torsional shear stress, maximum torsional shear stress is equal to T torque times radius over J. So yung J natin is, yun nga, na-discuss ko na kanina, which is the pi times the radius. So yung radius ng cross-sectional area natin, which is the circle, is dito tayo sa AB, di ba? Ang radius natin dyan is 7.5 dahil 15 yung rod AB. So hindi ko lang nasulat pero 15 yan. Ayan. And then, di ba nakuha natin kanina is 48? Di ba, class? Tama ba ako? 48. Gagawin natin siyang positive or absolute value. Gets nyo ba, class? Gagawin natin siyang absolute value. Okay? 48, tapos i-convert natin yung 48 Newton meter sa Newton millimeter. Kasi para maging megapascal yung kakalabasan ng sinod natin, kailangan naka-millimeter lahat ng values. Okay ba yun? Okay. Times the radius, 7.5 millimeter. Tapos I have already discussed the J is equal to 360,000 over 4,970.10. So, ang sagot natin sa rod AB is 72.43 megapascal. Ayan. Discuss naman natin yung rod BC. Ayan. Sa rod BC naman, class, here is our answer. The maximum torsional stress sa rod BC is, okay, the torque natin here is 96. Nasolve natin siya class kanina. Nagawa tayo ng torque diagram gamit yung moment here. Ayun. So, 96 times 1,000 millimeter over 1 meter. So, ayan, nag-cancel pala sila class. Kaya po nakaksel. Kinonvert natin siya sa millimeter for the sake of our discussion and for the simplicity of the units, or para maging similar sila, times 9 millimeter, which is the diameter of, the radius of 18 millimeter diameter, over pi times 9 over 2, so equal to 864,000 over 10,305.99. So
So, yung maximum torsional stress natin sa BC is 83.83 megapascal. So, lastly, sa ating rad CD, ayan, ang rad CD natin here, rad CD. So, ang ating torque sa rad CD na kuha natin kanina gamit itong torque diagram, hindi pa ito class moment diagram. So, torque diagram pala ito. Torque moment diagram or whatsoever. So, 156 Newton meter, i-convert natin sa millimeter. So, mamultiply tayo ng 1,000 millimeter over 1 meter. Ayan. Times the radius, 10.5 millimeter. Wherein 21 millimeter kasi yung diameter dito. Dito naman plus is 15 millimeter. Nalimutan natin kanina. Over 5 times 0.5 raised to 4 over 2. Ayan. 1,638,000 over 19,093. So yung torsional stress natin sa CD is 85.79 MPa. So, masasagot na natin yung tanong natin sa A at sa B. For our letter A, ang tanong natin is the shop in which the maximum shearing stress occurs. So, ano nga ba yung nakakuha na maximum shearing stress? So, sino yung may pinakamataas dyan? Si rad AB ba, rad BC, and rad CD. So, syempre, nakikita na natin na si rad CD yung may pinakamataas. Nang si rad CD yung may pinakamataas, so ito yung sagot natin sa letter A. Ito yung Y max natin. Susulat natin dito for the sake of discussion. Y max na hinahanap natin, Y max, tau max rather, tau, is equal to 85.79 MPa rad CD. So sabihin naman natin, ang tanong naman natin is, what is the magnitude of that stress? So yung magnitude of that stress, syempre 85.79 MPa. Class, hanggang dito na lang tayo. Okay class, hanggang dito na lang. So, kung gusto nyo mapanood yung number 2 at number 3, so pumunta kayo sa part 2 ng ating video. Thank you.